might as well have them. Grocery tayo. Hello, mister. Hello, it's like deja vu this. We're Are going you okay shopping now? again. Are you okay now? I'm always okay. So we're going to... Honey, it's so hot. I don't It's not know. hot in here. Just because you looked at that, you said it was hot. It is hot. No, it's not. It's freezing. Feel. Aha. Freezing. I cannot breathe kasi parang yung nostrils ko nagsaswellen siya pag sobrang init. Like, as in, nahihirapan ako huminga pag sobrang init dito sa loob ng sakyan. Oh, it's gas that what they've been digging. Huh? Gas pipe. So, papunta kami sa Aldi ngayon kasi kailangan namin ng laundry tablets and then what else do we need? Kailangan ko din bumili din ng maliit na yung sealable na bag pa. Maghanap tayo kung meron ba sila. It looks like hindi naman masyadong busy yung ngayon, Aldi. Get the basket. Do we need to get chicken wings? Yeah, no, not buttered. Well, let's go get a milk. Sana meron silang malaking milk. Yeah, they got a big milk. And now we're off to Tesco. 6 items na yung binili namin doon sa Aldi. Dalawang milk. How much was it? 12 pounds and something. What a rip. So So we don't know how much the milk was, do we? No. Thank you. So 2 milk, kitchen roll, laundry tablet, and then what else? Laundry tablet, freezer bag, and bread. So yeah, yun lang. Sobrang bilis. Meron pa music yung Tesco, mga loves. Ay nako naman. Mukhang masarap tong pineapple nila, oh. Parang bulok. Naamoy-amoy pa talaga ba? Umuwi natin para sure tayo. Pagpasensyahan niyo na mga palangga, nakalimutan ko na kayong i-update kahapon. Nakalimutan ko na mag-vlog pagdating namin sa bahay. Anyway, nakita niyo ba yung last clip doon nung grocery kami na may hawak ako na papaya? So, kinonvert ko siya sa peso. 1 pound and 90 pence yung presyo ng isang papaya na kasing laki ng palm ko. At tapos, nung kinonvert ko, 130, mga about 130 yung price. Sasabi ko sa sarili ko, sus nako, itong papaya, itong ganito kalaki na papaya sa amin, sa probinsya. Yung mga or halos na papaya sa probinsya, hinihingi lang, libre lang. So ngayon parang, ay nako, ang mahal-mahal mo. Pero yun na, wala tayo sa Pilipinas. But yeah, nung nasa Pilipinas ako mga palangga, ngayon ko lang talaga na-realize yung, yung mga halaga ng mga bagay-bagay. Like for example, nung nasa probinsya ako nung mga avocado, banana, coconut, papaya, santol, mga
Basta, hindi ko sila pinapansin talaga noon. Hindi ko sa masyadong pinapansin kasi lumaki ako and kinakain ko sila halos everyday. Ang gusto kong kainin na fruits is yung hindi ko pa natikman. So ngayon na nandito na ako sa UK, nagki-crave ako ng mga fruits na ganyan. Avocado, papaya, yung mga santol, yung mga coconut. Ay, pag nandito ka, bumibili ka ng mga ganyan, so mahal-mahal, parang hindi mo siya kayang kainin kasi sobrang maharlika ng price. Kaya parang natawa lang ako ba kasi doon ko na na-realize na ay, ang sarap pala nila. Hindi mo talaga marirealize ba pag wala na yung isang bagay, di ba? Anyway, di bali, pag uwi natin sa probinsya, kakain tayo ulit ng santol, mangga. Hopefully, okay to. Kasi may mga pinya kasi na yellow sila, ganito, yellow sila, pero matigas sila kainin. Itong pinya din, pwede din itong hingin sa kapitbahay. Kung ang UK pa lang, maganda yung summer talaga nila. Magtatanim ako ng mga tropical fruits. Mag-try ba? Kaso kasi dito, ano yung weather, sobrang unpredictable. Weather talaga yung weather nila dito ba. Hindi mo siya matatansya. Minsan, umuulan. Tapos, kahit na summer, minsan, nag-hailstone or nag-i-snow. So, ano talaga, sobrang hindi mo maintindihan yung weather dito. May nagtanong pala sa akin, hindi ko na maalala kung saan yun, sa Facebook ba or sa sa YouTube, but matagal-tagal na tong tanong na to. I think nung nagsisimula pa lang ako sa pag-iiskwela dito sa UK. Nagtanong siya na saan ba daw magandang mag-aral ng nursing, sa Pilipinas ba or sa UK. Ang maisasagot ko is based lang sa experience ko and hindi ko talaga mako-compare kung saan yung mas maganda mag-aral, but I will just give you the fact ha. So, kahit saan ka pa naman pumunta, meron talagang pros and cons kung saan ka mag-aaral ng nursing. So, ang advantage dito sa UK, of course, kung natapos mo dito yung degree mo, halos sa mga country, talaga siya, recognize. Yan yung advantage kung dito ka mag-aral. Tapos, meron talaga sila ditong work-life balance or study-life balance talaga, kumbaga. Yan yung isa din sa pinaka-advantage dito. And then, kung mag-aaral ka dito ng nursing, yung nursing dito sa UK, 3 years. But saying that, hindi naman talaga siya 3 years, may 4 years din. Kasi yung nursing dito, meron siyang dalawang pathway. Yung first pathway na 3 years is yan yung full-time na student. Yung 4 years na pathway, yan yung tinatawag nila na apprentice pathway. Another advantage dito is mataas yung sahod sa nurses kumpara talaga sa Pilipinas. Although, compare sa other country, yung UK, mababa yung sahuran nila compare sa other countries like New Zealand, Australia, USA, mababa talaga. So, parang disadvantage na din yan. So, punta tayo sa Pilipinas. Diba, yung nurses sa nursing sa Pilipinas, 4 years. And of course, mababa yung sahod. As far as I've meet other Filipino nurses, wala daw talagang work-life balance sa Pilipinas.
Yan lang yung ang pagkakaalam ko. Sure lang din yan ng ibang nurses na nakilala ko dito. Pero, ang pinakamalaking advantage sa nurses na galing sa Pilipinas is nursing skills. Sobrang daming nursing skills na tinuturo sa Pilipinas kumpara dito talaga sa UK. Yan yung isa sa pinakagusto ko sa Pilipinas. Ang daming tinuturo na nursing skills. Dito kasi, yung mga tinuturo nila sobrang basic lang talaga. And you cannot perform certain skills unless na training ka. And ang pagkakaalam ko, yung mga nursing students sa Pilipinas, pwede silang mag-cannulate, pwede silang mag-venipuncture, tinuturuan sila kung paano magbasa ng mga ABGs, yung mga ganon. Dito sa amin mga loves, hindi kami tinuturuan ng ganyan. I mean, tinuturuan pero sobrang basic lang and we're not allowed to perform a venipuncture, cannulation. I don't know if sa hospital lang na pinagdudutihan ko, bawal ang mga estudyante na mag-perform ng mga ganon. I don't know kung sa ibang hospital same ba din, but yeah, yan yung rules namin na bawal kami as a student na mag-cannulate, mag-venipuncture, etc. So, ayun, advantage na talaga yung Pilipinas. Kaya nga yung mga Filipino nurses talaga, yung mga go-to na tinatawag pag may mga cannulation, may mga venipunctures, kasi isang tusok lang ng karayom, ayun na, pasok na. So, good job mga Pilipino. Proud na proud ako sa inyo. And yeah, sobrang ganda ng reputasyon ng mga Pilipino talaga dito kasi sobrang dami nilang alam. So, kayo na yung bahala kung saan sa tingin niyo kung saan maganda mag-aral. I would say na hindi naman siguro nagmamatter kung saan ka nag-aral. It matters kung what is your work ethic, kung paano ka mag-work. Galingan mo lang talaga yung work mo and it will do the rest talaga. Kasi kung may good reputation ka, ay nako, maganda yung mo dito, yung reputasyon. Sobrang love na love ka ng mga co-worker mo, yung mga employer mo. So, yeah, yun lang ang advice ko. Tikman natin. Matamis ha? Kumukulo na yung ating tubig for the pasta. So, I put oil, a little bit of salt, and then chicken cubes para may lasa yung ating spaghetti. So, ito yung gamit ko, whole wheat na spaghetti. So, dadamihan ko yung luto para for tomorrow na ba. Ito na yung carbonara natin. Sobrang simple lang talaga. So, masarap naman. Kakain na muna ako mga labsa kasi gutom na ako. Kakauwi ko lang talaga mga loves. And medyo wet kasi umuulan. Can you please put my umbrella? Itong payong na to galing from LBC is gamit na gamit talaga to ba? So, nag-stop ako sa village shop para mang-grocery ng kaunti. Bili ako ng egg. Obsessed sa egg. Honey, how much is the Flora? Oh, you need to close it first properly. What do you do? Press? Yeah, press. How much is the butter in Tesco? $1.99 this is, so that's why I bought one. And then sandwiches for tomorrow para baon ko. Pineapple. Here.
There's some people. I cannot, they don't have any small packets. What this for? Oh, for tomorrow. Darling, why you could have made had some ham? Oh, did you cook the ham? Yeah. Anyway, Well, I will eat them. we'll have a pineapple cheesecake on our Valentine's. Ah. That's chunks, isn't it? Ah. Ay, ay, ay. Yeah, we'll do that. Pagod mga loves. Akala ko pineapple. Lots of bits on it. Pineapple slices. Pineapple chunk siya, by the way. Well, anyway. Still hot, isn't it? Well, we just share a bag, we don't need. So did you tell Steve to bring some? No, Oh, you're not allowed to see. surely. No, no. Turn, go out, go. Han. Oh, I forgot to put it in my bag. Okay, no, you got a reflection in there. Don't cheat. Ah, mga loves. Don't. Han. Don't. we're not watching that program tonight, neither. What program? What program? Don't look. Oh, no. Don't look. Let's see now. Bumili ako ng 3-in-1. Caramel talaga yung paborito ko sa 3-in-1. Let's see now. Nothing. Don't. Mhm. Nothing. Stop it. You can try them tomorrow if you want. I bought them because they're in an individual packet. So, hopefully they will be okay. Ang baon ko ba? Anyway, gutom ako mga loves. Kakain ako mga loves. Kakain ako. And then, Milky Way. Ito talaga yung paborito kong chocolate. Milky Way. Lalagay ko lang yung sandwiches ko sa fridge. Bumili talaga ako ng sandwiches kasi walang ham sa bahay. Ayun. Niluto ni Mr. yung ham. Anyway, mga loves, I'll see you whenever kasi yun na nga. I'm just gonna get ready, have a wash, and then I'll have something to eat. And yeah, balik ulit tomorrow sa trabaho, sa OJT. Bye, good night. It's nice fresh air. Feeling ko mga loves, magkakasakit ako. I don't know if dahil lang ba to sa pagod kasi I've done 48 hours this week. Anyway, kahapon pala, nandito yung asawa ni Ate Janice para tulungan si Jan na i-build ito. And tada! So this is the heater for the swimming pool. So itong heater na to is para ano ba? Para yung inside ng swimming pool medyo mainit-init. Yung tubig itself, meron na siyang heater din. So mainit na din yung tubig. Busy itong dalawa kahapon ba? Tingnan natin. Ay, merong lock mga loves. Ito. Hello! Ow! Let's have a look. Oh! This is the inside. I just gotta flip the camera. Okay. Alright, that's good. At least you finish it. Eh? At least you've done it. You finished. Yeah, I just need to put the fuel tank on, that's all now. I need to make a frame for the tank Mm-hmm. and then plumb it in. Happy days. Happy days. Done. So it looks alright, doesn't it? Looks good. The nice thing is we've got electric here now, so we can power wash this greenhouse and it's absolutely filthy. And look at the greenhouse, mga loves, as in. It's full of mildew. We've got water and electric, you see, so happy days, isn't it? Hala, yung ating oh, I don't know. I don't know what we've been doing. Soft. Yeah, but you know, I had that big lemongrass, do you remember? And nasayang lang dahil namatay siya sa frost. Ay, nako mga loves. Looks alright.
Looks good. Yeah, I was like, whoa, that looks very good. So, and then, I've had just blowing cold air in, but circulate around. Yeah, so basically it's blowing air Yeah, inside so Yeah. that it will be warm. it will be warm. Yeah. It's freezing outside. Whew. Prepare lang tayo ng lunch para kay Mr. kasi almost lunchtime na din. So anyway, yun yung ginawa nila kahapon. And then next project is gagawa ng shower room. Anyway, balik tayo sa aking sinasabi kanina. Para magkakasakit ulit ako. Nako, pang-apat ko na siguro to ba? Na para magkakasakit ako. As in talaga, parang anong nangyayari sa akin? But then again, sabi ko na baka ano lang to, sa pagod. Nag-take na naman ako ng paracetamol. As a student kasi, we need to do a full-time hours. Yung full-time hours dito is 37.5 hours. At yung ginagawa lang namin as a student a week, yung binibigay sa amin is 36 hours. So of course, kulang kami or kulang ako ng 1.5 hours. So there are times na kumukuha ako ng extra shift para i-compensate yung lost hours ko. So parang I need to do 2 or 3 shifts para ma-achieve ko lahat yung oras ko sa placement. And this week is one of the week na kailangan kong kumuha ng extra hours. Kasi 2 weeks na lang yung natitira sa aking OJT and tapos na ako ng labs. Tapos na ako sa aking first OJT sa 3rd year. I cannot wait. I cannot wait to be back in the university kasi there are times talaga na mas pinipili ko pa mag-uni kasi kahit na minsan nabuburingan ako sa lecture, but ano kasi, mas maganda kasi na nakaupo-upo ka lang, nakikinig. Don't get me wrong ha, but there are times na ano talaga, ganyan yung napipili ko. So, huwag niyo akong i-judge. Tao lang din ako.